Every praise is to our God. Lift it up, church. Every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Come on and lift your voice and sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Pick it up, hallelujah, amen. Come on, let's give him praise. Every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah to our God. Every praise is to our God. Now help me declare, hallelujah. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, he is. Yes, he is. God my Savior, God my healer. Amen. God my deliverer. Yes, he is. Yes, he is. Come on, declare it. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. Yes, he is. That's why every praise is to our God. Every word of worship in one accord. Every praise, every praise, every praise. Woo! Every praise, every praise, every praise. That's right, every praise, every praise. Give it to him. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Woo! Come on! Continue to bless him and continue to give him praise, for he deserves it. Hallelujah! Praise the name of the Lord. Come on, sing it with me again. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise, 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 every worship, all thanksgiving, every praise, every praise, every praise is to our God. Amen. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. All the praise, all the glory, all the blessing, hallelujah, belongs to our God. We praise you, Jesus. Lord, we have come to seek your face. We have come to honor you. We have come to worship you, Jesus. Hallelujah. You are the light of the world that came to this world, oh Jesus. We believe in your name. We glorify you, Jesus. Light of the world, you stepped down into darkness.
Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. And here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. And here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely. You're altogether worthy. Altogether wonderful to me. Come on, let's worship Him. Oh. The world, we have come to bow down to worship you. We bless you, Lord. We give you praise and glory. Hallelujah. Lord, we have come to seek your face, to bow before you and recognize your kingship and your lordship. We recognize that you are God over our lives. And we have come, Lord, not just to say that you are lovely, that you are great and mighty. Lord, we have come to worship you and to offer you our hearts, our soul, and our lives, O Lord. We bless you. All that is within us, bless your holy name. Yes, Lord. Let's give him our hearts. Hallelujah. We praise you, Jesus.
This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. And all I have within me, I give you praise. And all that I adore is in you. Lord, I give you my heart. And Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. I worship you, and all I have within me, I give you praise. And all that I adore is in you. Church, let's worship Him as we give Him our hearts. And Lord, I give you my heart. I give you my soul. I give for you alone. And every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Come on, church. Let's say it to Him. Lord, I give you my heart. Hallelujah. I give you my heart. I give you my soul. Oh, I give you my heart. I give you my soul. Give that to Jesus. I give you my heart. I give you my heart. I give you my soul. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, have your way as we give you our hearts and soul. Have your way in us, O Lord.
Continue, Lord, to move. Continue, Lord, to reveal yourself as we give you our hearts, as we surrender to you. Have your way in us. Hallelujah. We praise your name, Jesus. Continue, Lord, to move in a mighty way in our midst tonight as we continue to surrender our lives to you, as we continue, Lord, to submit ourselves to your mighty hand, to your authority. Lord Jesus, continue, Lord, to fill us with your presence. Fill us, Lord God, with your love. Anoint us, Lord, as we pray. And as we gather together, Lord, tonight, Lord, we are one in the bond of love. We are one in the Spirit. And we are one, O God, in your word. Father, continue to bless your people, O Lord. Lahat po, Panginoon, ng kasama po namin ngayon, whether here in the church and online, Panginoon, kayo po ang magpala sa inyong mga anak. Heal those who are sick, O God, in the name of Jesus. And those who have concerns, O God, in their finances, sa kanilang mga needs, O God, Lord, in the name of Jesus, we trust that you are the God who provides, that you are the God who will sustain us, O God. God, in your power and providence, Panginoon, pagpapalain niyo po at isusupply lahat ng pangangailangan ng inyong mga anak. And you will continue to care for us, O God, sapagkat mahal na mahal mo po kami, Panginoon. Sinusuko po namin, itinatalaga namin, kinukomit namin, Panginoon, sa inyong mapagpalang kamay, ang aming prayer meeting tonight. We give you the praise and the glory in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat na kaka-join pa lamang po sa ating prayer meeting. Bago po tayo dumako sa ating mga prayer concerns, tayo po ay ma-encourage muna ng salita ng Panginoon. Pasok pa naman po tayo, no? 29 po ngayon, January 29. It's still Bible month. Nagpupuri po tayo sa Panginoon dahil sa nakaraan po na mga lalagi po nating ipinapanalangin na unity service ay nangyari na po last Friday, no? Last January 24 sa United Evangelical Church of Green Hills sa Little Baguio. At nakakatuwa po ang ginawa ng Panginoon. Yung pinagpipray po natin ng mga key leaders ng ating city ay nakadalo naman po, no? Ang hindi lang po nakadalo sa ating service last Friday ay si Mayor Zamora. Pero the rest po ng ating leaders, si Vice Mayor Attorney Angelo Agkawili, si Congresswoman Attorney Belle Zamora, ang Chief PNP po natin, si Police Colonel Deo Dennis, Joy Marmol, ang ACOPA, si Sir Panal ay nandun din po, yung kanyang assistant to the Chief of Police for Administration, no? ACOPA po. And then, nandun din po yung mga substation commanders po. 7 po yan. And then, nandun din po yung ibang officers. May mga police din po silang kasama na nandoon. And then, ang atin pong DILG City Director. Alright? Si Sir Adrian Lopez ay nandoon din po. And then, yung Bless Our Cups NCR Director, si Pastor Renato Paran ay nandun din po. Tapos yung ating guest speaker na si retired Colonel Jaime Santos ay nakarating din po to speak about the topic of God's Word, source of hope. Harmony, obedience, peace, and encouragement. At syempre yung mga pastors ng Apoy coming from representing their churches, at syempre yung iba po nating mga life coaches and members ng church ay nandoon din po. Nakaka-bless po na yung church po natin ay naging malaking pagpapala po sa gawaing ito because of course si pastor po ay siya po ay kasama doon sa working committee. No? Tayo po yung mga nag-design ng mga ng mga pina-flash nila na ano do, no? Ng mga invitation, ganyan. Tapos ang church naman po natin ang nag-lead ng praise and worship.
'Di ba? Isa pong malaking karangalan na sa ganung pong kalaking prestigious po na event ay yung church po natin, ang mga singers po natin ang nag-lead ng praise and worship. Kasama po natin si Charles as a drummer, and then yung other musicians po ay coming na po from other churches. So nakakatuwa po na ang church po natin ay nakikibahagi sa mga ganitong pagdiriwang sa ating syudad. At nagiging close po tayo at nakikipag-partner po tayo sa mga iba't ibang mga simbahan. At hindi lang po doon, ang aim po natin doon sa unity service na yon ay truly ipalaganap po natin yung espiritu ng pagkakaisa. Na bagamat maaring yung iba sa mga key leaders natin ay hindi naman mga born-again Christians, pero kahit sila po ay Catholic or belong to other denomination, ay magkaroon po ng pagkakaisa. Unang-una po in the banner of the Lord Jesus Christ, no? Yung pagkilala po natin na si Jesus ang Panginoon at Diyos ng ating syudad. Kaya po napakaganda po at napaka-significant po ng nangyari last Friday dahil meron po kami doon, yung pinaka-highlight po ng event ay bukod po dun sa mensahe ng ating guest speaker, ay nagkaroon po ng symbolic gesture kung saan meron pong mga wooden blocks na iba't iba po ang sizes at shape, no? Kumbaga naka-spread po ito doon sa isang malaking table, tapos meron po kaming ginawang picture ng government center ng City Hall na nasa gitna. Tapos ang ginawa po ng mga key leaders, ng mga pastors and life coaches, mga police, ay nakapalibot po kami doon sa table at yung mga bricks po, yung mga blocks, wooden blocks ay ginawa pong walls. Ito po ay hango sa Nehemiah. No, alam po natin na pagbalik po ng mga exiles ay very desolate, sirang-sira po yung nation of Israel, yung city, at wala pong walls. Alam po natin na ang walls represent protection. Di po ba? So ang ginawa po namin ay sama-sama tulong-tulong po kami, binuo po yung wall surrounding the city hall. Okay? Tapos tayo din po ng mga gates. Yun. Tapos ang nakita po, tinanong po namin yung mga leaders natin, sila vice mayor, sila congresswoman, ang COP, ano ba ang nakikita nila doon sa ginawa naming gesture na yon? At sila mismo naintindihan po nila. Naintindihan po nila yung act na ginawa namin. Na bagamat kunwarian lang yon or symbolical lang yon, naintindihan po nila ang sinisimbolo at ang mensahe po ng activity na yon. At sinabi nila na nagkakaisa, mahalaga yung pagkakaisa at pagtutulungan ng mga iba't ibang sektor ng lipunan para bumuo ng wall of protection. Di po ba? Para itatag, buuhin ang makabagong San Juan. At sa speeches po, sa speeches ng mga guest po natin from our Vice Mayor, from our Congresswoman, sa ating COP, alam niyo po, kino-confess po ng kanilang mouth. No? Wag na po natin i-judge kasi hindi naman po natin alam talaga yung laman ng puso nila. But at least kung ano po yung lumabas sa bibig natin, doon na lang po tayo mag-base. Okay? So talagang kino-confess nila that they are believers of God, na sila po ay nagpapasakop sa salita ng Diyos. They believe in the Word of God. Halimbawa po si Congresswoman, sabi niya, bilang Congresswoman at representative natin, no, sa Congress, hindi po siya magpapasa ng anumang batas o hindi po siya magdidesisyon na hindi kinukonsulta ang salita ng Diyos. Wow! Hindi po ba nakakatuwang pakinggan, no, na ang ating mambabatas, no, na nagre-represent ng San Juan ay may takot sa Panginoon at meron pong kumbaga nagpapasako po siya sa salita ng Panginoon. She honors the Word of God sa kanyang mga decision making sa Congress. Kaya makakaasa po tayo na, di po ba, meron ding pong lumalaban sa tama doon po sa Kongreso, no? From San Juan.
And then ganun din po si Vice Mayor Angelo Agkawili. By the way, after po naming buuhin yung mga walls, no? Ang nag-end po yon sa prayer of dedication. Dinedicate po namin ang City of San Juan, and si Vice Mayor Angelo to represent Mayor Francis Zamora, siya po ang nag-pray. Ako po actually yung gumawa ng prayer of dedication. Tapos ibinigay ko po sa kanya at binasa lang po niya yung prayer. Pero alam niyo po, nung siya po ay nagme-message na, no, sabi niya, habang binabasa daw po niya yung prayer, talagang nanginginig daw siya at ramdam na ramdam daw po niya ang presensya ng Panginoon sa aming pagtitipon. Grabe, no? Coming from the Vice Mayor, nasasabihin niya po na naramdaman po niya ang presensya ng Panginoon. Alam niyo po, that's the biggest compliment. No? Na po pwede po niyang, para sa akin po, that's the biggest compliment na nasabi po tungkol sa aming pagtitipon, that the presence of God is there. Na naramdaman po niya ang presensya ng Panginoon doon sa aming pagtitipon. Hindi po ba ang ganda? Praise the Lord. At talagang yung pong prayer niya ng dedication, nakasave pa nga po yata dito sa aking phone. No? Lord God Almighty, we come before you today to dedicate our city, the great city of San Juan, to your loving care. May your kingdom come and your will be done in our city as it is in heaven. We acknowledge your sovereignty over every street, every home, every person within its boundaries. We ask that you pour out your blessings upon our communities, bringing peace, prosperity, and justice to all who live here. Guide our leaders with wisdom and integrity, protect our children, and heal the sick. May the spirit of unity and compassion prevail, and may our city become a beacon of love and light. We surrender our city to you, Lord, and pray that your will be done in all things in Jesus' name. Amen. Yung po yung prayer of dedication. And then from the senior pastor, one of the founders of Apoy, si Bishop Greg Dorante, ang isa naman pong nagpray ng dedication on behalf naman ng mga pastors and churches. So nakakatuwa po itong ginagawa ng Panginoon sa ating syudad, na inaalay po natin ang ating syudad, ang syudad ng San Juan sa Panginoon. Kaya with confidence we can say, Jesus Christ is Lord over San Juan City. Amen? Lagi po nating i-declare yan. Alam niyo po, kami pong mga pastors, meron po kaming habit na ginagawa every 6 p.m. Okay? Every 6 p.m. yan. Ito po ang dinideclare namin. We apply the blood of Jesus Christ over Metro Manila. We apply the blood of Jesus over the Philippines. Jesus Christ is Lord and King over Metro Manila forever. 7 times yun, i-declare namin. Jesus Christ is Lord and King over Metro Manila forever. Jesus Christ is Lord and King over San Juan forever. Jesus Christ is Lord and King all over the Philippines forever. Every 6 in the evening, lahat po kami ng mga pastors na member ng Pastors, Association of Pastors for Outreach and Intercession at mga life coaches po sa San Juan, every 6 p.m. dinideclare po namin ito. Hallelujah. And I believe, ang Panginoon po ay talagang kumikilos at pinakikinggan niya yung declaration natin. No? Kayo po, ano man ang city ninyo, ano man po, kung nasaan man kayo, pwede nyo po yung i-declare. I-declare nyo po that Jesus Christ is Lord over your office, over your school, over your barangay, over your family. No? Lalo na kung meron kayong mga kapamilya na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Gawin niyo pong habit yan. I-declare po ninyo na si Jesus ang Panginoon ng inyong tahanan. Hallelujah. Ng inyong school, ng inyong office, ng inyong barangay, ng inyong city, ng buong Pilipinas. Hallelujah.
And look at what is happening in San Juan City. Binigyan po niya tayo ng mga leaders na may takot sa Panginoon. They are not perfect. At hindi natin masasabi na wala silang mga pagkakamali o desisyon na mali. Okay? Kailangan pa rin ho nating magbantay. Sabi ko nga po, ang Diyos lang nakakaalam ng puso nila. No? Pero tayo po, kung ano yung nakikita natin, we praise the Lord. Because yun lang po yung pwede nating ma-judge. Yun lang po yung pwede nating panghawakan, yung nakikita po natin. And aside from that, what we can do is to pray for them continually. Pag-pray po natin sila ng tuloy-tuloy. Huwag po nating tigilan sa panalangin ng ating mga leaders. Kasi po, alam natin na ang Diyos lang ang makaka-influence sa puso nila. Ang Diyos ang nag-aalis ng mga kings, ng mga leaders. Ang Diyos din na nagre-raise up. Siya po ang naglalagay ng mga pinuno. Di po ba? At sa Biblia po natin, ang Diyos din ang nag-i-influence sa mga puso ng mga kings, ng mga leaders. Siya din po ang gumagamit sa kanila para po ipatupad yung mga plano ng Panginoon. Let's say for example, si King Cyrus, na prophesied pa po siya, no? Di po ba ni Isaiah, na siya po ay gagamitin ng Panginoon para po muling ibalik ang mga Israelita sa Israel at muling i-rebuild yung city. At nakita po natin, bagamat itong mga kings na to ay pagano, sila po ay hindi believer ni Yahweh. Pero nakita po natin yung pagkilos na ginawa ng Panginoon sa mga kings na ito. Even si Nebuchadnezzar, di po ba? Kung mabasa niyo po yung Book of Daniel, kumilala po yan sa Diyos. After po niya na mamuhay na parang isang hayop, pagkatapos po nung kanyang punishment, dahil sa kayabangan po niya, after nung nagbalik po yung kanyang pag-iisip, kinilala po niya si Yahweh as the living God, the great and mighty God. So nakita po natin, sa mga kings and kingdoms, they will rise, they will fall. Ang Diyos po ay nasa likod niyan. At pinufulfill po niya, ginagamit po niya ang mga kings na yan. Kahit nga po yung mga wicked kings, kahit po yung mga masasamang hari ay ginagamit din po ng Panginoon para po ipatupad yung kanyang panukala. Remember the story of Esther. Di po ba? Pagano yung king nila. Pero tingnan niyo po kung paano ginamit ng Diyos ang king to protect, to save the Israelites during the exile, the time of exile. Kasi po, nakita natin si Haman, ginamit naman siya ng kaaway para po magplano para i-annihilate ang mga Hudyo during that time. Pero dahil inilagay ng Panginoon si Queen Esther as queen in such a time as this, sabi po. No? May nilagay ng Panginoon, nauna na po ang Panginoon doon eh. One step ahead siya sa kaaway eh. Eh po ba? Pero ang king din po ang ginamit niya para yung authority ng king ay magbigay ng another decree na kapag ka may nagtangkang mag-harm sa mga Hudyo during the time, kasi nga hindi niya na mababawi yung utos eh, na yung mga tao pagdating ng araw na ito ay papatayin po nila yung mga Hudyo. Ipaplunder po nila yung mga bahay ng mga Hudyo. Hindi na mabawi ng king. So kailangan niya magbaba ng another decree na po pwede pong mag-self-defense ang mga Hudyo. Eh imagine nyo po kung naubos sa mga Hudyo sa kingdom ng Persia during that time. O edi walang Jesus Christ. Natapos po yung bloodline ni Abraham. O wala pong panggagalingan yung Savior natin. Eh ang Diyos po matalino eh. All-knowing. Tingnan nyo, pag tinignan nyo yung history, ang dami hong nagtangka sa mga Hudyo na sila po ay patayin, ubusin. Eh hindi mangyayari yun dahil may pangako ang Diyos kay Abraham that all the families of the earth will be blessed through you. At doon sa seed
ni Abraham, all the families of the earth will be blessed. Sino yon? Si Jesus Christ. So imagine nyo po, for thousands of generations of years bago dumating ang Messiah, ang dami pong nangyari. Lahat po ng mga history na yun na nangyari, ginamit ng Panginoon to bring about the fulfillment of His plans. Both in the nation of Israel at sa iba pong mga nations. Yung mga punishment niya sa mga nations, nangyari din po yun through Israel. Lahat po yun nangyari. Ganon po kagaling ang Diyos, ka-powerful ang Diyos, na bagamat hindi ho natin siya nakikita, siya po ay kumikilos sa ating mga buhay. Ang tawag po ng mga theologians dyan ay the providence of God. Yung pagmamahal at pagkalinga ng Diyos sa kanyang mga anak at yung pag-fulfill ni Lord sa kanyang plano in all of His creation at yung eternal salvation, no? Lahat yan ay nagwo-work si God, ino-orchestrate ni Lord lahat. Pero of course, kasama din po doon yung free will natin. Doon sa mga desisyon natin, whether nag-decide tayo to believe Him, to obey Him, kasama po yun sa fulfillment. Pero may mga tao din po na nagre-reject sa Panginoon, hindi nag-o-obey sa Panginoon, pati yung desisyon nilang mga mali. Ginagamit din ni Lord yon to fulfill His plans. And what does this tell us? No? Ano po ang mensaheng sinasabi dito sa providence ng Panginoon sa atin? Wag ho tayong matakot. Ano man ang mangyari sa buhay natin, wag ho tayong matakot. Dahil may Diyos po na tiyak, na nakamasid sa atin. There is a God watching over us. There's a God who loves us and cares for us. At merong Diyos na tiyak na mangangalaga sa atin. So ano man yung mga pangangailangan mo, wag ho kayong matakot. Normal po yan. Pero ang Diyos po natin, no, alam na po niya. Alam niya ang simula at wakas ng buhay natin. Mag-focus po tayo. Kaya nga sinasabi ni Jesus Christ, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto us. Bakit ka mo? Pag binangga mo yun sa providence ni God, alam na ni Lord lahat eh. So ang Diyos, bahala siya sa'yo. Dahil anak ka niya, you don't need to remind God. Hindi mo kailangan paalalahanin ng Diyos sa kanyang responsibilidad sa buhay mo. Ang kailangan mong gawin, instead mag-focus ka sa mga needs mo, mag-focus ka sa kingdom ng Panginoon. How you will be righteous, how you will walk in righteousness before God, paano ka magiging bahagi ng pag-establish ng Panginoon sa kingdom niya. Kaya nga sabi ni Jesus Christ sa kanyang prayer, ang anong dapat nating ipanalangin? Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. The Lord will provide for your needs. Yung future po natin, kapag tayo po ay sumunod at nagtiwala sa Panginoon at nakinig sa kanyang mga salita. For I know the plans that I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ang Diyos ang bahala sa atin. Alam niya ang future natin. Alam ng Lord kung paano tayo magpa-participate doon sa ginagawa po niya. Kaya po, ako po I am thrilled. I am thrilled, mga kapatid, sa ginagawa ng Panginoon. Let's open our eyes and be sensitive sa ginagawa ng Panginoon sa ating syudad. Kailangan maka-flow tayo sa Kanya. So, ang tanongin natin, Lord, ano ang part ko dito? Sa ginagawa mo sa aming city, sa ginagawa mo sa aming church, anong part ko dito? Kasi sabi ko nga po sa inyo, ang ganda po na ang church natin ay hindi po tagamasid. Hindi yan ang role natin. Hindi po natin role ang maging spectator sa mga nangyayaring ito. Na tayo ay nakatingin lang, ay, ang ganda oh. Hindi ho. Mas maganda po na tayo po ay participant. Tayo po ay kasama sa mga players. Hindi po ba? Ang sarap po na tayo po ay kasama doon sa history.
na kapag isinulat po ang history kung ano ang ginagawa ng Diyos sa San Juan, kasama po doon ang The Foursquare Church San Juan City. Kasama po doon si Pastor Willan. Kasama po doon yung mga members. Na kapag isinulat po yung kwento na merong worship service doon sa mga pulis, sino po yung mga nandun? Yung church natin, yung mga members natin kasama na nagpa-participate po doon at nagmi-minister sa mga pulis, sa mga students, sa LGU. Kasama po yung church natin. Hindi po tayo naiwan, hindi tayo taga-Masid lamang. Di po ba? Isa po tayo sa nagpipray at isa po tayo sa mga instrumentong ginagamit ng Panginoon. What is my part in what is God doing in the city, in our church? Kaya po, maging encouragement po ito sa atin na kinakailangan po nating mag-mature spiritually because lahat po tayo ay gagamitin ng Panginoon. Wala pong Kristiyano na tinawag ng Panginoon para tayo po ay maging taga-upo lamang sa church to fill in seats. Hindi po yun ang plano ng Diyos sa atin. Kaya po sinasabi ko sa inyo, every Sunday na kayo po ay nakaupo, make the most out of it. Why? Hindi po kayo permanente na kayo po ang audience. Ang gusto ng Panginoon, mag-mature tayo para kayo naman po ang tagapagturo. Kayo naman po ang mag-disciple. Kayo naman po ang mag-alaga. At balang araw po kayo naman ang tatayo dito. Kayo na naman ang hahayo. Kayo naman yung pupunta sa pulis. Kayo na naman yung magpupunta sa mga estudyante. Kayo naman yung pupunta doon sa City Hall. Kahapon po, ay nasa district office ako. And marami po kami pinagkwentuhan ng ating district supervisor. At naikwento ko po sa kanya kung ano po yung mga nangyayari sa San Juan and my ultimate dream para po dito sa San Juan. Minsan, meeting kami ng mga, may council meeting, cabinet meeting. So yung mga superintendent, tapos yung mga department head, kami po ay nandoon. Tinatanong po nila ako, ano ba ang nakikita mo doon sa church nyo sa San Juan? Yan sa church planting na yan. At hindi po ako nasiyang sabihin na ang ipinapakitang vision ng Lord sa church dito sa San Juan is really a big church. It's really a big ministry. At ngayon, mas nakikita po natin after celebrating our 2nd anniversary, malaki po ang ginagawa ng Panginoon. At sa sobrang bilis nga po ng ginagawa ng Panginoon, maaaring sabihin natin yung iba po sa atin ay hindi pa ready at hindi pa makasunod, hindi pa maka-flow sa ginagawa ng Lord sa ating church. No? Kaya po, ipag-pray po ninyo, Lord, palakihin mo na ako ng mabilis. Grow me faster, Lord. Pero nasa atin po yan. No? Nasa atin. Yung maturity po natin, it's partnership with the Holy Spirit. Kung meron pong ginagawa ang Diyos, we just have to walk with Him. It's also a journey. No? Maaring may ginagawa ng Panginoon, pero kailangan po nating mag-obey sa Kanya, kailangan po nating mag-collaborate sa Panginoon, mag-surrender sa Panginoon, para kung ano man yung ginagawa niya, makapag-flow po tayo. So, kailangan po ng mga workers. Sabi ko kay Pastor Alden, my dream is maging chaplain po ng ating city. Yung talagang i-recognize tayo ng city na chaplain, city chaplain, at tayo po ay ang pagkakatiwalaan ng mayor para sa mga spiritual things, no? Patungkol po sa ating syudad. Imagine nyo po kung tayo po ay magkaroon po ng pwesto sa City Hall at i-recognize po tayo na chaplain. Imagine nyo po yung laki ng gawain na ibibigay po sa atin. Kasi pag sinabi nyo pong chaplain, yan po ay ministry to the government, sa mga government agencies and government people. So unang-una na dyan, syempre, ang mga departments ng City Hall. At ang kasunod po dyan ay yung mga men and women in uniform. Katulad po ng PNP. Katulad ng BJMP.
ng BFP, ng Bureau of Fire. Yung BJMP po ay prison, no? So, imagine mo yung lawak. Yan na lang eh. Yung nasa government na lang. Pagkatapos, palawak po tayo, palabas po tayo sa iba't iba pang sectors and pillars of society. Business, education. Imagine nyo po yung lawak ng gawain na ibibigay sa atin. Ni ang church natin hindi ho kayang i-handle yan. Kung ngayon ho yan mangyari, sino hong i-appoint ko dun? Sino pong mga manggagawa ang ilalagay ko sa mga department nila, mga department na yan para mag-handle ng Bible study? Hindi ho kakayanin ng church natin. Kaya kailangan ho ng partnership sa iba pang mga churches. At kailangan po talagang sikapin po natin na magkaroon po tayo ng mga trainings, ng equipping sa ating church para po i-prepare po ang bawat isa sa mga assignments natin. Sa mga iba't ibang department, iba't ibang mga ahensya dito po sa San Juan City. Ganun po ang gagawin ng Diyos sa ating church. Hindi ho ito bluff-bluff lang po na kwento-kwento lang. Tingnan nyo po mismo, kayo po mismo ang mag-analyze sa mga nangyayari sa ating syudad, sa nangyayari po sa ating church. God is mightily moving in the city of San Juan. Very open po ang San Juan for the gospel of Jesus Christ. At kailangan po nating magmadali. Kailangan po nating i-seize ang opportunity na ito. Kasi hindi ho tayo nakakasigurado na habang buhay ay ganito po ang sitwasyon dito sa city na to. Alam natin na ang mundo ay pasama ng pasama. Alam natin na ang kaaway ay kumikilos at sumisira, pumapatay ng wawasak kapag hindi ho natin ginrab itong opportunity na bukas po ang San Juan for the gospel. At hindi natin sinaturate, hindi natin in-evangelize sa mga communities, hindi natin in-evangelize sa mga students, ang mga people dito. Baka dumating po yung time na mag-iba po ang mga leaders. Baka dumating yung time na magbago yung isip ng mga leaders. Di po ba? Baka dumating yung time na may mga may mga makalusot na mga batas para baguhin po yung climate, yung sitwasyon dito sa San Juan City. Kaya habang bukas pa po, patuloy tayong manalangin at bantayan ang kalayaang ito na na-experience natin sa San Juan. At the same time, mag-go tayo. Mag-evangelize po tayo. Mag-share tayo ng gospel. I-grab po natin opportunity para tayo po ay makapag-establish po ng mga churches, ng mga Bible studies dito po sa San Juan City. Because alam po natin, mga kapatid, yung power ng Word of God. Si Jesus Christ lang naman po ang solusyon. Jesus Christ is the answer sa lahat po ng crisis, sa lahat po ng mga problema ng mga tao. Jesus Christ is the answer. Yung salita po ni Jesus, ang kailangan po ng mga tao. Yan po ang kailangan ng mga tao para po sila po ay mabago ang buhay nila. Sila po ay makakilala sa Panginoon. They need the Word of God. So tingnan po natin ang mga symbols ng Word of God before we pray. The Word of God is like a fire to refine. Yung salita po ng Panginoon, from Jeremiah 23 verse 29, the Word of God is like fire. Nire-refine po niya ang faith natin, nire-refine po niyan ang buhay natin. Hammer to convict. Jeremiah 23:29, ang salita daw po ng Panginoon para ding martilyo na dumudurog. Ibig sabihin po, it convicts people of their sin. Yung topic natin last Sunday, from James 1, verses 22 to 25, the Word of God is like a mirror. Ito po ay parang salamin na magpapakita sa iyo ng, it will allow you to reflect, na para makita mo yung sarili mo. Kaya po, sabi ko nga po, tinatanggal ng kaaway ang salita ng pag gustong i-abolish ng kaaway ang Word of God. Bakit? To normalize sin.
Ayaw nila ng prayer, ayaw nila ng Word of God. Bakit? Ang standard ng morality, yung absolute standard of good ng morality is the Word of God. Pag naalis ang standard, naalis po ang Word of God, edi yung mga mali magiging tama. Manonormalize po ang mali, ang kasalanan. Kaya wag ho tayong pumayag. I-preach ho natin ang gospel. Seed to multiply. The Word of God is like seed. At sabi nga natin, paano tayo na born again? By the Word of God. So kapag itinanim po natin ang Word of God, isinare po natin ang Word of God, tutubo po yan sa buhay ng mga tao. Huwag ho kayong mag-alala kung sometimes hindi po kagad nagre-respond ang mga tao sa mga sharing natin ng Word of God. Pag-pray nyo lang po sila. Ipag-pray nyo po, diligin po natin sa prayer ang mga seed na itinanim natin sa puso ng mga tao na eventually ito po ay tumubo. Si Lord naman po ang nagkukos para mag-grow, di po ba? Another one is, it's a sword. The Word of God is a sword of the Spirit. No? Ito po ay sandata po natin laban sa kaaway, laban sa temptation. Remember when the Lord Jesus Christ was tempted by the devil, ang ginamit po niya ay ang sword of the Spirit, which is the Word of God. It is written. Ang salita din ng Panginoon from Matthew 4:4, it is food. Tayo po ay mga spiritual being, kaya sabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Being a spiritual man, tayo din po ay nabubuhay sa salita ng Diyos that proceeds out of the mouth of God. So, ang food po, ang Word of God is milk to the baby Christians and meat, solid food to those who are growing. So, tayo pong lahat, gusto po nating mag-mature. Growing together in love. Spiritual maturity. Paano po natin ma-accomplish yung growing together, growing? Kumain tayo ng kumain ng Word of God. Hindi lang every Sunday. Pati prayer meeting din. Every day, read your Bible. Meditate upon the Word of God. No? Think about the Word of God kahit nasa office po tayo. Huwag po tayong ma-occupy ng pagiging idle o kaya naman ay yung mga worldly things na maglalayo sa atin sa Panginoon. Instead, be occupied by the Word of God. Be filled with the Word of God. Ang Word of God din po ay lamp to give us light, to guide us. Psalm 119 verse 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Mahalaga po ang salita ng Panginoon as we preach it. Ito po ang magbibigay sa atin ng guidance sa mga desisyon natin sa buhay. Hindi po, tama po yung sinasabi nila na experience is, wag na nating sabihin best, kasi hindi naman best, is a good, pwede na natin sabihin good teacher. Okay? Experience is a good teacher. Kasi through our experiences, matututo po tayo. Di po ba? May magigain po tayong mga lessons at wisdom sa ating mga experience. Maganda po yun. Pero pagdating po sa kasalanan, no? Hindi po magandang sabihin na experience is the best teacher. Kasi hindi mo na maibabalik yung yung mga kasalanan natin, may consequences yan eh. Totoo po yun, nagpapatawad po ang Diyos. Pero hindi po inaalis ng Panginoon ng mga consequences. O paano po tayo matututo? Binigay ng Diyos ang salita niya. May mga kwento po ng mga sinaunang tao na mga nagkasala, nagkamali sila, at nakita natin ang naging effect sa buhay nila nung mga bad decisions nila, ng mga kasalanan nila. And sa pagbabasa po natin ng Bible, we can learn from their experiences. Kailangan mo po bang itry yung mali para masabi mo, uy, mali nga talaga. Hindi, ang problema dito, hindi ho natin mapipili yung consequence eh.
Hindi ho natin mapipili. Hindi natin alam kung ano po ang kahihinatnan ng mga wrong decisions natin, ng mga kasalanan natin. Yun po ang masaklap doon. So, we can learn from the mistakes of others. May mga examples na binigay sa Bible that we can learn from their mistakes. Kaya, the Word of God can guide us sa mga decisions natin. Kapag tayo po ay puno ng mga godly principles, pag tayo, yung heart po natin ay puno ng salita ng Panginoon, katulad po ni David sa Psalm 119 din po, sabi niya, who can discern yung mga error po natin? I hid your word in my heart that I may not sin against the Lord. So, nape-prevent po tayo sa mga wrong decisions and sin kapag meron po tayong lamp, which is the Word of God. And then, last one is yung water. From Ephesians chapter 5, verse 26 to 27, the Word of God is also like a water na panghugas, naglilinis. So from the mirror, kapag na-reflect po natin na may mali, paano maaalis yun? Gamitin din po natin yung Word of God and the blood of Jesus to wash our sins and all uncleanliness sa ating pong buhay. So yan po ang kahalagahan ng salita ng Panginoon. As we celebrate the Bible month, let's value the Word of God. Sabi nga po ng psalmist, doon po sa 190 ng Psalm, "Oh, how I love your law." Oh, how I love your law. Yung pong pagmamahal, pagmahalin po natin ang salita ng Panginoon. Yung pong mga commandments, yung pong the statutes, the precepts, yun po ay same terms lang po. Iisa lang po ang ibig sabihin nun pag binabasa natin yung Book of Psalms. Ang ibig sabihin po nun, the Word of God. Kaya sabi po, do sa verse 97, "Oh, how I love your law. It is my meditation all the day." Mahalin po natin ang Word of God for its worth. At mahalin po natin ang salita ng Panginoon because isa po sa mga characteristic na tayo po ay nananatili sa Panginoong Jesus, na tayo po ay mga disciples ng Panginoong Jesus, is when we abide in His Word. When we obey His Word. When we walk according to His will. When we walk according to His ways. Yan po, nagpapakita na tayo po ay totoong mga alagad ng Panginoon. So tonight, as we pray, let's also pray the Word of God. When we pray, mag-cite po tayo ng mga verses, ng mga promises ng Panginoon. Hindi po dahil sa nire-remind natin siya. Hindi po dahil sa nakakalimot ang Diyos. But ang Bible po is a document. It's a document, a legal document. Ito po ay covenant ng Panginoon sa atin. Testament, kaya nga nakalagay, Old and New Testament. Pag sinabi nating testament, covenant. Merong pangako ang Diyos sa atin. May pakikipagtipan ang Diyos sa atin. At kapag sinasite natin yung mga verses ng mga pangako ng Diyos, sinasabi natin sa Panginoon, Lord, pinangahawakan ko ang dokumento ng inyong pangako. Alam ko na tutuparin mo, Panginoon. I believe and I trust you, Lord, that you're going to fulfill your word, your promises. So tonight, as we pray the Word of God and trust Him, panalangin po natin ang ating Sunday service, ang ating Kids Sunday School, Adult Sunday School, ang ating February church activities. Pag-pray po natin yung spiritual growth ng ating church through discipleship. Pag-pray po natin yung mga church departments natin, especially po yung direction ng Panginoon sa ating mga leaders, sa mga magiging activities po nila and program nila for 2025. Ipag-pray din po natin ang mga bago at karagdagang mga leaders sa atin pong church. Marami pa po. As much as possible,
Bawat isa po na umaattend sa ating church, habang sila po ay nag-grow, ay magkaroon po sila ng ministry. Okay? Meron silang ginagawa sa ating church. Pag-pray din po natin ang evangelization of San Juan City, yung 7 pillars of society, please, memorize po natin. A, B, C, D, E, F, G. Hanggang G po. No? A for arts and media, tapos isama nyo na rin po doon ng sports, business. C for churches o yung mga religions, no, na silang lahat makakilala sa Panginoon. D is for doctors or sa health sector natin. Letter E is for education. F is for family. Isama nyo na rin po dyan yung mga barangay natin, no, mga communities natin. And then, G is for government. So lahat na po ng mga ahensya ng gobyerno, isama na po natin dyan. Executive, legislature, judicial. So lahat po yan ipag-pray po natin. And then 4 peace members natin, no? Na tayo po ay gamitin ng Lord para lahat po yan ay madala natin sa Lord. Mga fathers, mothers, young people, children, madala natin sa Lord. Yung outreach ministry natin sa mga police sa Station 7, pag-pray nyo po kasi recently nahihirapan din po ako na kumuha ng schedule na magtugma yung schedule namin. And then mga schools and students, mga opportunities. Si Ate Karen last time sabi sa akin magkakaroon ng retreat yung mga parents and i-invite daw po nila ako to speak to the parents. So pag-pray po natin yung mga ministries na yan. Provision for the church needs, material, financial, workers, and then ipag-pray nyo po si Pastor, no? Yung guidance ni Lord, yung health ko po, pag-pray nyo. Officers, yung mga elders natin, deciding body, deacons, deaconesses, workers, at yung congregation natin. If you know someone na may sakit po sa ating mga kapatiran, pray for healing. Kung may mga nag-share po sa inyo na meron po silang pinagdadaan ng trials, temptation, pag-pray nyo po that the grace of God will be given to them for them to overcome. God's favor po sa ating mga kapatiran, kung ano man po yung mga nilalakad, if you're starting a business, may mga papeles kayong nilalakad, the favor of the Lord will be upon you. And then provision po ng Panginoon para sa mga pangangailangan ng ating mga kapatiran. We also pray for a bigger church location. Hindi naman po tayo nagmamadali, pero sama lang po natin sa prayer. Kasi may mga nirefer na po sa atin, pero hindi pa po natin makita na yung po yung talagang perfect place para sa atin. Pag-pray lang ho natin. Malay nyo, ang mauwi pa rin sa atin ay yung Green Hills, di ba? Green Hills City Hall. Continue to pray for that. So, blessing upon our partners, supporters, and givers. No, pag-pray po natin na magpatuloy po yung blessing ng Panginoon sa atin so that the cycle of generosity and giving will continue sa ating church. So, yan po ang ating mga ipagpipray. Sama-sama po tayong manalangin tonight and let's believe that the Lord will answer our prayers. The Lord bless you and anoint you as you pray tonight. Hallelujah.
to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. Lord, we want to thank you for your victory. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. Amen. We thank you, Lord, for answering our prayers tonight. We thank you, Lord, for moving, O Lord, in our midst this evening. Salamat, Panginoon, sa pagkilos mo, for encouraging us by your word and encouraging us for what you are doing, Lord, in the city of San Juan. Continue to bless your people, Lord, with peace and joy and strength and your grace. We give you praise, Lord. We give you glory and thanksgiving for what you are doing, Lord, in this church and in our city. Sa iyo lamang po namin binibigay, Panginoon, ang lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian, lahat ng karangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you po for joining us for our Wednesday prayer meeting. At magkita-kita po muli tayo sa darating na Wednesday. Huwag niyo po kaming iiwan sa panalangin. The Lord bless you all and see you this Sunday for our communion service. See you!